magandang umaga uli. At how's your weekend? Ano ba? Masalimuot ba? Very busy, no? Sa school, tapos sa trabaho, no? Medyo, ano tayo, abalang-abala. Pero pagka-araw ng linggo, syempre, para kay Lord naman itong gagawin natin. Amen ba? Amen? So, ano ba yung nangyari sa atin nung last December, no? Panay kain natin, ano? Tapos may pahabol pa yung last week. Si Nanay Leti, no? May parang December pa rin no? Last week may kainan. Tapos may pa-contest pa, no? May pahabol, no? Kumbaga, ano yun? Extension. So, napakabuti ng Panginoon dahil si Nanay Leti nandun na sa ikabila. Nasa probinsya. Siguro nag-beach na ngayon sa ano. So, anyway, welcome natin din yung si kapatid, yung dalawang mag-asawa. We're happy to see you again dahil meron ng kasama. Bagong baby. So, welcome din yung baby. Bali, 3 na sila ngayon. Hindi natin alam, baka next year, 4 na sila. Ano? Ang bilis, So, may umihirit ba? Unahan ka pa, no? Anyway, katulad na sinabi ko kanina, ay kain nung last December. Siguro naman, nakita ko si Kuya Dave kasi kinuhain ng Kuya, Anyway, kasi siyempre, maraming nangyari last year. So, hindi lang kain ng kain. Siyempre, dapat magpagpag naman tayo, di ba? Yung mga kinain nating lechon, mga kinaing mga, spaghetti, may mga laing-laing pa, di ba? So, dapat, naman tayo, magpagpag. Hindi kamot bata pa tayo ay hindi tayo magkakasakit. Kasi kahit sabihin mong 20s ka pa, nasa 20s ka pa, 30s, mag-accumulate yan, naiipon. So, it's better na magpapawis naman tayo paminsan-minsan. Kahit nga hindi ko nga dapat paminsan-minsan, dapat regularly, di ba? Kahit medyo may edad ka na, kung kayang pong mag-ehersisyo, dapat gawin natin yan. Kasi yung ating katawan ay templo ng Diyos. Kailangan ingatan natin. Paano tayong magsaserve kung meron tayong sakit? Di ba? Ako, mataas din yung sugar ko, kaya medyo slim tayo. Masarap kasing kumain, Minsan nga, di ko mapigilan. Preno. Parang baka mag-spike yung blood sugar ko. Kaya minsan, yung December, hindi ko maiwasan na yung kasi ang daming chocolate sa ref. Oo. Pag ganun ko, wala akong makain. Tapos puro chocolate. Oo. Tapos titikim ako. Pagkatumikim ng isa, dire-diretso. Sabi ko, parang na yung lalamunan ko. Inom agad ako ng tubig. Ako sa awat na. Tapos iba rin ang gagawin ko. Kaya dapat as a children of God, dapat bilang followers of God, dapat ingatan natin yung sarili natin. Diba? Kasi iba, bata pa lang, may maintenance na. So dapat maiwasan natin yun. Kaya may kasabihan, di ba? It's better to, prevent is better than, di ba? Kasi kung bakit ka mag-cure, kung kung mas huli na, di ba? Baka magkakaroon ka ng operation na. So, yun lang yung aking paalala. Pero hindi yung pag-uusapan natin, yung pagda-diet. Pag-uusapan natin yung children of the light. Ito po yung pag-uusapan natin. Bagkus ang first yung program natin, yung ini-encourage ni Pastor Rodel na magbasa tayo ng 1 year, di ba? Bible. Napasadahan ko yung Genesis. Dito ko dinala ng Panginoon. Pero itakal muna natin yung Genesis chapter 1. Basahin natin yung chapter 1 verse 3. Siguro bago tayo magbasa, tayo po yung manalangin muna. Yes, Lord, thank you, Lord, sa umagang ito, sa linggo, sa araw na to na alam namin na hindi po aksidente na narito kami, kundi yung pangyapak namin ay sadya yung pinapunta rito, Lord. Thank you, Lord, sa umagang to, sa mga kapatid na nandito.
nag-effort, nag-aksaya ng oras para sa iyo itong ginagawa namin, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito. Magandang panahon, malamig, at we are able to worship you, honor you sa umagang ito para kami makakinig ng iyong mensahe na magdadala sa amin ng rema sa aming pang-araw-araw na buhay. Hindi lang ito, kundi ito po ay magsasanhi ng aming kaligtasan in the future, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito. At kung ano man yung sabihin ko, tanging yung glory lang ang maitataas, Lord. Ang iyong dakilang pangalan, Lord. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So let's start sa Genesis 1, verse 3. Sabi diyan, Then God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness night. And evening passed, and morning came, marking the first day. So observe po natin yung binasa natin. And then, diretso tayo sa, mag-skip tayo ng verse. Bali, so 40 na tayo. Then God said, let lights appear in the sky to separate the day from the night. Let them be signs to mark the seasons, days, and years. Let these lights in the sky shine down on the earth, and that is what happened. So, ano nangyari? God made two great lights. The larger one to govern the day, and the smaller one to govern the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, to govern the night, to separate the light from the darkness, and God saw that it was good. And evening passed, and morning came, marking the fourth day. So, ano sabi sa verse 3? Nauna, yung let there be light, and light begin to shine. So, first day yan, And sa verse 14, sabi niyan ulit, let there be lights on the surface of the sky to separate the day from the night. So, nauulit yung let there be light. Diba? Naulit. So, ang question lang dito, paano magkakaroon ng liwanag on the first day of creation, hindi pa nakakreate ng Lord ang araw until the fourth day. So, paano nangyari yun? How can this be? Paano nagkaroon ng light, mornings and evenings sa first, second, and third kung hindi pa nakakreate ng sun, moon, and stars until the fourth day? Magiging problema lang dito if we fail na maintindihan natin o take into account na siya ang infinite God and sovereign and omnipotent pa rin, di ba? Hindi kailangan ng Diyos ng araw, hindi kailangan ng Diyos ng bituin, tsaka buwan para mag-provide ng light. God is light. Sabi niya sa 1 John 1:5 dinedeclares John, this is the message we have heard. And from declare to you, God is light. In Him, there is no darkness at all. So Jesus Himself, dinidescribe niya as being light, being a creator, tsaka being a author. God Himself was the light. Siya mismo yung liwanag. For the first day, hanggang 3 days of creation. Hindi po yung Meralco ang nagbibigay ng liwanag. Tulad na magiging siya in the new heavens, in the new earth. So wala nang doon. Hindi na po kailangan ng ilaw doon. O liwanag ng araw. Our Lord God ang magbibigay ng liwanag. At siya yung mag-ahari magpakailanman. Sa Revelations, 22:5, kung titignan natin. So did you notice din sa binasa rin natin, balik po tayo sa first yung kanina. Kaya na-notice nyo ba na from the very beginning of creation, from the first step of creation, ano ginawa ng Panginoon? Sineparate niya yung light from darkness. So, yun ang unang ginawa niya. Diba? The creation, so balik na tayo doon, kuya. Yan. The creation, light and darkness sa Genesis. So, siguro, kung hindi nyo pa alam, ito po yung nagsisignificant or refers sa light, refers to as
representation of God's presence and goodness. And then, yung darkness naman refers to a symbol of chaos and sin. So ngayon, meron ditong separation factor. It's not hindi legalism to. It's the presence. It's the presence of God is always o palaging separated from darkness o sa kadiliman. Kung babasahin niyo uli yung babalikan uli natin yung 14 to 19, mano-notice niyo na merong purpose yung pagke-create ng pagse-separate ng light and darkness ng ating Panginoon. Ano purpose? Ano sabi nung kanina? It governs the night. Yung greater light, yung araw, gino-govern niya. And then it governs the day, the lesser light o yung buwan, the moon that governs the night. So meron siyang purpose. Hindi lang siya sumisikap. Kaya Kuya Randy, hindi naman siguro nagsashine ang moon. Totoo ba? Nagsashine ba yung moon? Yung mga student, siyempre nag-aaral pa kayo. Sa science, nagsashine ba? Tama ba? Nagsashine. Pero it reflects light. So kahit nagre-reflect lang yung siya ng light, ang moon, it reflected truth. Diba? Kung ano ba yung theory ng moon? Diba, siyempre gabi. Kung may salamin, ito yung araw, tapos ito yung salamin, ito yung earth. Sumisinag yung sa araw sa gabi, nagre-reflect doon sa moon, tapos tumatama ngayon sa earth pagkagabi. So, nakita ko doon sa mga 70% lang yung rays ng sun sa gabi, nagbabaw sa atin 30% na lang yung sa earth. Kaya medyo dim lang. Pero pagka sa araw, siyempre 100% yung sinag ng araw sa atin. So, ganun. Alam natin na ang katotohanan ng truth that governs darkness. Truth will always rules over darkness. So, lagi nagtatagumpay ang light sa darkness. And then, pasok tayo o punta tayo sa the nature of God. So, binabanggit natin itong para maintindihan natin. Light and holiness. So, binasa natin kanina, God is light, in Him, there is no darkness at all. God's nature as pure and holy. Diba? So, pagka sinabi nating, when we talk about God's nature, pumapasok sa isipan natin yung about ang Panginoon na His holiness. We're talking about His absolute purity. Walang bahid, walang kapintasan, walang kasalanan. And He is perfect in every way. Amen? And perfectly good all the time. So nakita natin as in addition sa Scripture, ang light is associated with Christ. Light is associated with the Word of God. So magkaugnayan yan sa light sa ating Panginoon at saka sa Kanyang salita. Pero sa John 1:5, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. So, hindi nagtatunggupay, no? So, assurance lang yan that light, yung truth, prevails over darkness. So, it refers to evil, no? So, dito sa book of John, ay dinidescribe at ina-announce ni John na who is light coming. Kung sino pupunta dito sa ating sa earth. So, this is none other than our Lord Jesus Christ. So, clear po sa atin yun. In Him, there was life. Ang buhay niyan ay was light for the people of the world. And then, sa John 8:12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. Follow me. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you have the light that leads to life. So, in declaring Himself to be light of the world, ang ating Panginoon was claiming that He is the exclusive source of spiritual light. Wala na pong ibang magbibigay po sa atin yan ng source of spiritual truth kundi siya lamang. Kaya kaya yung metaphor na ginamit niya ni Jesus sa verse na ito, it speaks of light of truth. His word, light of eternal life.
Kaya, those who perceive o ma-recognize o maunawaan the true light will never walk in darkness. So, hindi na talaga siya maglalakad doon. Ano ba yung sinasabi nating darkness dito? It refers to spiritual darkness. Hindi po yung brownout. Kaya kapag mo sinabi mong spiritual darkness, ito po yung mga taong walang relasyon sa Panginoon, hiwalay. Sa book ng Isaiah, in prophesying of the Messiah, speaks of a deep spiritual darkness that envelop the people. Kung babasahin nga natin yung Isaiah 9:2, the people who walk in darkness will see a great light. For those who live in a land of deep darkness, a light will shine. So, itong passage na to ay lumalabas ulit sa New Testament. Diba sa Old yan? Sabi sa Matthew 4:16, the people who sat in darkness have seen a great light. And for those who live in the land where death cast its shadows, a light has shined. So, the same lang, sa Old tsaka sa New. So, this is to announce o pinapahayag kung sino yung lumapit at makilala the God of Israel sa pamamagitan ng ni Jesus are the ones who have been delivered from spiritual darkness. At ngayon, lalakad na sila ngayon sa walk in the light of God's life. Kaya ang spiritual darkness, ang ibig sabihin din yan, ay pagkakaroon ng fellowship sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng sa ating Panginoong Jesus. Mula sa Kanya, ang buhay na yun ay siyang magbibigay o ay siyang ilaw sa sangkatauhan. Kaya ang panawagan sa atin, call to holiness, live to a pure life. So, dito tayo magdadwell sa Ephesians 5:8-14. So, binigyan ko lang kayo ng konting background para maintindihan natin kung ano yung i-refer nating light. So, let's read Ephesians 5. For you formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. So ano ba yung fruit ng light? Consists in all goodness and righteousness and in truth. Trying to learn what is pleasing to the Lord. Do not participate in the unfruitful deeds of darkness. But instead, even expose them, for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. But all the things become visible when they are exposed by the light. For everything that comes visible is light. And then last verse, for this reason it says, awake, sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Sabi niya, gising, mga nangatutulog, umangon kayo sa kakamatay nyo, at makakakita kayo ng liwanag mula kay Kristo. Ngayon, ang text natin is clearly obviously kino-compare yung dyan, light and darkness. Meron dalawang essential na commands dyan, nandito. Una, anong positive command dyan? Walk as children of light. And then yung negative, ang sabi dyan, do not participate in the unfruitful deeds of darkness. So, darkness and light are set against each other. So, hindi pwedeng talagang magkasabay. Ngayon, yung context na to para dito, nagsimula po yan sa chapter 4, kung babalikan niyo yung chapter 4 ng Ephesians, na mayroong practical instruction of the Spirit of God through Apostle Paul for living a Christian life. Kasi bago yung 5, mayroong mga instruction pa si Paul doon. Na tayo na lumalakad sa mundong ito in a way that honors the Lord or pleases the Lord. Yung nauna, chapter 4. So, bigyan natin ng yung chapter 5 sa Ephesians, yung buong ng chapter 5. Ayan. Ito po yung basis ng chapter 5. Ayan. For 3 admonitions of this section. Sabi diyan, God is love. So, makikita natin dyan sa 1 John 4:8. Therefore, work in love. So, ito na yung umpisa, yung Ephesians 5:1-2. And then, number 2, God is light. Therefore, makita naman sa 1 John kung meron kayong 1 John 1:5. Therefore,
walk as children of light. Ito yung itatakal natin ngayon sa Ephesians 5:3-14. And then number 3, God is truth. Pakita natin yan sa 1 John 5-6. Therefore, walk in wisdom. Pero ang pag-usapan natin ngayon is to walk in light. Just another way na to recognize kung ano yung buhay ng isang mananampalataya. You were darkness formerly, sabi niya sa verse 8, but now you are light. So this is a big contrast, di ba? Dati nasa kadiliman ka, bilang lumiwanag. Kumbaga, pag nasa initan ka, tapos biglang lumamig. Di ba? Parang climate change, no? Biglang nagbabago yung weather condition, di ba? Kung mapapansin niyo sa mga ibang bansa, nagkakaroon ng mga abnormality yung weather. Last year, di ba, nabalita yung sa desert, sa Saudi, umuulan ng yelo. So, bihira mangyari yun. Tapos bumabaha. So, siyempre, pagka sinabi mong disyerto, mainit yun. Kung lumamig man, hindi man ganun kalamig. Diba? So, merong ganun, no? So, yung pagkakaiba ay napakalaki. Yung sinabi natin. They are mutually exclusive. Sabihin, two or more events that cannot happen simultaneously. Sabihin, hindi pwedeng magkasabay ng mangyayari. Halimbawa, sino may coins? Okay, coins, di ba? Pagka nag-toss ka ng coin, ano lalabas? It's either kara o kaya krus. Hindi naman pwede magsabay yung kara, krus. May hati siyang dalawa. Hindi. It's either head or tail. Sa dollar naman ng Amerika, head or tail yun. So, hindi pwede magkasabay. Kailangan isa lang. And this is why kung bakit na the Lord has chosen by His Spirit. Ito yung particular analogy, ito yung best figure of na pwede ipakita the complete separation of non-Christian from the Christian. The complete separation of the child of Satan from the child of God. One is darkness and the other is light. So yung contrast, napaka-extreme para ipakita ang pagkakaiba and the distinction of the opposite nature between Christians and non-Christians. The darkness sa mundong ito, itong ginagalawan natin, ay napaka-malalim. It is ever increasing darkness. Laging lumalaki, laging dumadami. It is a spiritual black hole engulfing the world. O sinasubmerge o nilulubog. Kumbaga tayo, palubog ng palubog. Ngayon, in scriptures, gustong gamitin this comparison dahil it is so stark. Sabihin, very different and so extreme yung pagkakaiba nila. If we go back to 2 Corinthians 6:14, sabi diyan, do not be bound together with unbelievers, for what partnership had righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness. So na-mention ko na kanina, pwede mo magsama ang liwanag at ang dilim. Diba? Alam ko, pwede magsama, pangit tsaka maganda. Diba? Pero yung dito sa atin, yung liwanag tsaka dilim, talagang hindi pwede, cannot be. Makikita din natin yan para yung pagkakaiba sa Colossians 1. Ayan, sabi, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. So makikita rin natin sa para masupport yung ating scripture sa 1 Thessalonian. Sabi sa 1 Thessalonian, sabi diyan, let's read, but you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief. For you are all sons of light and sons of a day. We are not of night nor of darkness.
Isa pang scripture just to illustrate familiarity natin that the text of scripture parehas yung ganitong idea. So alam natin to, ito yung familiar sa atin, yung but you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. So iyan po yung contrast na familiar sa New Testament. Ngayon, meron pong, binasa natin sa Ephesians 5:8-14, meron pong tatlong bagay po dyan nagre-represent yung darkness. So yung number 1, depravity. So dinigin ko sa Tagalog para maintindihan natin maigi, kasamaan o kaya kahayupan. It describes the human condition in sin. So alam natin depravity, ito po yung isang katauhan na nasa atin na naglalabas ng mga evil deeds. And then number 2, deception. So deception, ito yung ating panlilinglang, no? Pandaraya. It speaks of darkness of the mind. Darken in their understanding. And then kung babalikan natin uli din yung chapter 4 ng ni-refer ko diyan chapter 4 ng Ephesians po yan, verse 18. Or blinded in their soul. Yan. Sabi din siya sa 2 Corinthians, nandito na sa sa notes ko. 2 Corinthians 4, so darkness is associated with depravity. Ito rin yung nag-iugnay sa deception. So magkapatid siya, no? Magkaugnayan. So number 3, yung death. The profound darkness of death defines the spiritual condition of non-believing people. People outside the kingdom of God. And then number 4, destruction of hell. O yung pagkasira, pagkawasak. Which is the place of darkness. A place of outer darkness in which people o yung mga taong are bound in chains of darkness and blackness forever. Puro dark, Hindi nyo ba puro dark, black. Kasi yun yung pinaka niya description niya no? So darkness, merong depravity, deception, death, and destruction in hell. Ito yung ominous reality o nakakatakot na katotohanan na nasa Bible. So nasa Bible yan. Pero yan yung what darkness represents. Ayan yung pinapakita niya. The concept of darkness relates sa lahat ng that is unrighteous. For our depravity hanggang sa ating eternal destruction. Ngayon, tingnan natin yung darkness marahil in a unique way. Sa kakaiba. Naisip ko para maaari natin makatulong, the darkness is perpetuated o pinagpatuloy sa mundong ito sa atin ginagalawan by the sins of the fathers. Mga tatay o mga kalalakihan. Diba? Alam natin na si Adan ay nagkasala. The whole human race fell, umagsak. Kahit si Eve ang una nagkasala, pero si Adan naman nag-represent o nag-acted in the place of all mankind. So ito yung pagbaksak ni Adan that brought about the fall of the entire world. Tayong mga kalalakihan, men, have that responsibility. The world, ang mundong ginagalaw natin ngayon has been dark. It was dark before dumating ang ating Panginoon. Alam natin na because of Isaiah in chapter 9 verse 2 na binasa natin kanina, ito po yung prophecy of the arrival of the Son of God, our Lord Jesus Christ, who by His own confession is the light of the world. So the people of the world were in darkness bago dumating pa yung light ng ating Panginoong Hesukristo. Since He came, yung dumating siya, na-experience ng mundo ng impact ng light ang ating Panginoon that shattered the darkness o yung darkness nadurog na. Namely, the arrival of our Lord.
Since his arrival, maraming tao na pumunta sa kanya have come to light and have been redeemed at ngayon naging part na sila ng light. So dati naging dark and then dumating ng ating Panginoong Jesucristo, ni-receive nila as Lord and Savior. So again, the world has experienced the light of Christ in a common grace way. Paano ba yung ni-receive? Paano? May idea kayo? May paano na-receive? Siyempre yung gospel. Diba? The transformation of people through the power of the gospel. Ito yung good news. Has brought light to the world. However, gayunpaman, mayroong problema. Sa John 3, na-identify yung problema. So sa John 3, mayroong dalawang problema. O mayroong problema na identify. Men love darkness kaysa sa light. Dahil, because their deeds are evil. They love the darkness because they love the deeds of evil that constitute the darkness. They love the deeds of the evil, or darkness accumulates necessarily. It accumulates, naiipon. Yung paggawa ng mga kasalanan, iipon from generation to the next, and to the next. Na ang Bible, kung bakit sinasabi evil men will grow worse and worse, kasi nag-accumulate nga. Padami ng padami. Naalala niyo yung kay Noah, di ba? Kaya sa ginunawang mundo ng Panginoon dahil sa tubig, dahil napakasama na ng yung panahon na yon. So, ngayon, 2,000 years ago, siyempre, mas lalo na. Diba? So, nandito tayo ngayon, 2,000 years, pagkatapos dumating ng liwanag o ang light, and the world is as dark as now it was before He came. Ano po ang assessment nyo? Kapalagay nyo? Sa ating mundo ngayon, ano assessment nyo? Nagiging mabuti ba? Nagiging masama ba lalo? So, marami naman tayong nakikita, no? O na-obserbahan, napapanood, or naririnig. So, maraming nangyayari na hindi maganda. So, tayo po, ang generation na nakita natin, the fall of Christian world. Lalo na sa West. So, yung West, ito per sa European countries. At kasama na rin po dito yung Amerika. At sa atin din sa Asia, nandito na pa rin tayo sa new era of human history that matches or the parallels the time before Christ arrived. So nandito na tayo sa panahon ng neo-pagan world. Sabi ng neo-pagan world, 'di ba? Yung pagan, 'di ba? Alam natin ano yung description ng pagan? Unang-una, yung mga marami silang napaniwala ang Diyos. So yun, parang ganito na rin sa atin nangyayari. So ganyan ang gagawin ng ancient Rome and Greece before Christ arrived. Para lang po nating maunawan ang darkness and to know what is our Lord is asking from us. Sa passage natin kanina, ang sabi, do not participate in the unfruitful deeds of darkness. Dapat maging malinaw and dapat you must be specific. Ngayon, bigyan ko kayo ng konting view of our history para lalo nating maintindihan. Ang gospel dumating. The gospel brought the light, ang ating Panginoon. And the gospel grew, nag-prosper. Maraming tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. As you know, sa ibang parte ng mundo, lalo na sa West, yung binanggit natin kanina, they began to fall and encroaching darkness. Unti-unti silang nilalamon ng kanilang mga kasamaan. Yung evil deeds nila. So yun, ito po yun, yung dalawang ways that they began to be dominant. So yung tinutukoy natin ito, the corruption of Roman Catholic system noon. Sa ancient Rome, and the corruption of royalty. Ito yung mga monarchies. Siyempre, noon marami mga reyna-reyna tsaka hari. Kaya yung mga taong umahawak, nakapwesto rito sa kapangyarihan ay mga corrupt. Kaya laganap o rampant ang corruption sa dalawang yan. As corrupt as they were, nananatili pa rin sila doon sa kapangyarihan nila. Corrupt na nga,
hindi matinag. Nandun pa rin. Di ba? Kapag corrupt ang namumuno, for sure, maraming pwedeng gawing man yan. Masama. Diba? So, sa atin ngayon, noon, di ba, nung tayo ang Pilipinas, maraming sumakop sa atin. Di ba? So, maraming walang katiyakan yung buhay natin noon. Maraming namamatay, maraming pinapatay. Tapos, pagka nakurso na daan ka pa, magtago-tago ka na, mayayari ka talaga. Siyempre, then, lumipas naman yung gera, nagkaroon ng revolutions, nagkaroon ng pagpapalit ng mga leader, ng mga pinuno. Pero, they were corrupt. Tapos, they even attack God. Inaatake nila ang Diyos. Many of them, iba, mga atheists. So, hindi iba na yung atheists, hindi bago. Marami ng atheists noon. They attack morality. Particularly, they targeted men. Kami mga lalaki, tsaka mga tatay. They targeted fathers. Yun ang lagi gawa noon, revolutions. Atakihin yung mga male. Men were to shake off oppression, makawala sila sa pang-aapi, sa maltreatment, particularly sa Christian religion. Again, ang tinatarget, mga tatay. Ang tinatarget. Kaya si Dave, so ibalik mo na si para di ka na maging tatay. So, yung revolution pa rin, ang umaatake sa mga tatay. Because Satan, alam niya that it is the sins of the fathers that corrupt society. Once men are set free to fulfill their lust, immediately, meron silang bibiktimahin. May biktima sila. Ano biktima nila? Women, siyempre. Women abused by men in self-gratifying, in a sexual way. Diba, nakikita natin noon, lalo na yung sumakop sa atin. Sila tatay, di ba naranasan yung gera, yung World War sa Pilipinas? Nabutan ba yung mga Hapon? Hindi nyo nabutan? Hindi, si Tatay Ed, hindi pa? Bata pa, wala pa? Baka yung si Lola siguro, no? Lola Payang. Alam ko na nababahaginan kami ng ng kwento noon Kasi yung mga sumakop sa atin, mga manyakis talagang nangre-rape ng mga babae. Kaya yun yung problema ng mga babae noon, naaapi, na-rape, nagagahasa. Diba? Corrupt fathers abuse women for their own pleasure. Magiging toxic masculinity. Matatawag mo ba mang masculinity yun? Nag-a-abuse sila ng women. So, hindi na masculinity yun, di ba? They use women, they use them for expression of their evil. Mga lalaki. So, ano ba yung tatay? What is a father? Ayan, binigyan ko na para maintindihan natin. By God design, ano ba ang mga tatay? So, yung kanina, binanggit natin, nag-a-abuse ba ang mga tatay ng women? Ganyan ba yung design ng Panginoon? So, ang design ng Panginoon, fathers are designed by God to lead, to love, to lead, to feed, to provide, to protect, to instruct, to empower, to discipline, and sacrifice, and to suffer for the love of wife and children. Pero pag ang tatay ay umiral yung nag-decide sa to lead only on their own lust, lahat yan mawawasak. Everything goes wrong. Everything will break down o magko-collapse. Magkakaroon ng disaster. Diba? Maraming pamilya na wasak. Diba? Women and children are abused as the family completely disintegrate. Fall apart. They completely mawawasak, yung magkakawatak-watak. So, yung uso yung mga, yung sa atin, parang culture na nga yung isang single parent, no? Nawawala yung, hindi nabubuo yung pamilya, sira. So, nakakalungkot lang yan pag gaganyan sa mga nangyayari. Isa pang bagay, baka pagkagising mo ng isang beses, pwede na mag-abort. Legal na yung abortion. No? Okay, pagkagising mo ng mga makakalawang linggo, inalegalize na naman yung sex marriage na magiging legalize na.
So, iba, di ba? So, pasama ng pasama. So, homosexuality is the ultimate perversion of manhood. Kumbaga, sukdulang kabuktutan. Yung ng sangkatauhan, yung homosexuality. At alam nyo ba, it is the end of society. Parang katapusan na ng ating community. Bakit natin nasabi yun? Because in the West, particularly sa US, in 2003, no, nakita ko yung survey nila, na-legalize na yung sodomy. Sodomy law. Sodomy law, kung narinig nyo na yon, ito yung sexual activity between a human and then an animal. So yun yung sodomy. So may batas doon na pinagbabawal yun. Pero ngayon, in 2003, nilegalize na. Oo. Pero may iba pang nakaloob sa batas na to. So binigay ko lang yung pinaka-extreme na yung pwede kayong parang mixed breed, Pero hindi masama talaga yon. So, buruin mo, ipasa tong ganitong batas, iba na talaga yung kaisipan nila. Tapos in 2015, they legalized na yung homosexuality na marriage. So, kanina sinasabi ko paggising, no. Pero dito sa ibang bansa talagang na talaga, na-implement na. At andito tayo ngayon, 2022, sukdulang pagkasira ng homosexuality. Diba? Nakakarinig nyo na yung drag queen. Oh, di ba? Sa US pag may festival, may mga activity sila. Merong portion na mga bata ginugroom na drag queen. Puri mo sa mulat ng edad, tinetry mo na ganon. Tapos yung nagtuturo, nakita ko naka-dress ng pambabae, pero lalaki siya. Gay. Talagang daring yung suot. Dapat hindi na nga nagdamit kasi daring, halos na hindi na nga nakadamit So paano nangyayari yun? Ginugroom mo lang yung na maging ganun din yung mga bata in the future. Diba? To be as perverted as a male. Tapos yung government nila is demanding acceptance sa mga taong ito. So, yung gobyerno pa mismo nagpupush na yan, sige, gawin nyo na yan. So you have the end of a culture. Pagka na-legalize, na-normalize yan, so that pwede na silang ikasal. So alam nyo na, the culture has fallen. So baksak na talaga. So balik tayo sa Greece tsaka sa Rome. Sa Greek culture tsaka sa Roman culture, meron silang tinatawag na gymnasiums. Hindi yung hindi yung sinasabing yung parang may nagji-gymnastic. Iba yun, iba. Ito from the Greek word gamos. Ibig sabihin naked. Only for men. Nagpa-participate sila in whatever they were doing is naked. So meron silang activity doon, hubad-hubad sila lahat. Anong mga activity na ginagawa nila? It was marked by debauchery o kahalayan, homosexuality, tapos nagko-cross-dressing pa. Sila ang mga catamites. O yung catamites, ito naman yung tingnan ko sa dictionary, a boy kept from homosexual practices. Sabihin, ginugroom nila to or tinetrain nila maging homosexual. Tapos pederast, a man who engages in sexual activity sa isang batang lalaki, young boy o mga in his teens. Sa atin, sinatawag yata itong pedophile. Tama ba? O, pedophile. So, alam mo naman, kung may narinig kayong balita, ang gumagawa nito, minsan mga dayuhan pa. Diba? Dumadayo pa rito yun. Tapos, sila pa yung gumagawa ng ganitong karumal-dumal. So, meron ako napanood kailan ba yun? Nung isang araw lang na may nag-share na preacher sa street. Tapos, inoobserbahan ko siya. Okay naman yung niya, legit naman siya. Ang laging pinupuntahan niya, yung mga gay festival. Tumatambay siya sa isang lugar.
nagdadaanan yung mga bading. Kasi sasalita siya. So, habang nagsasalita siya, siyempre, binubu, boo, boo. Tapos may mga flag pa yung rainbow. Ginagano siya, dinidistract siyang ganyan, no? Tapos until na mayroong lalapit. Stop doing this, sabi sa kanya. Shut up, mga ganun. Minsan, minumura pa nga siya. Tapos, inaalupista, bibigay ng mga harsh words, mga bad words. Tsaka hanga din ako sa kanya. Yung patience niya, tsaka yung tapang niya, nandoon. Basta maano lang yung salita ng Diyos. Minsan nga, mga policeman, inaharas siya. Pero nandun pa rin siya. Marami nga nagsasabi na yung homosexuality or gay, hindi masama. Nasa Bible daw yun. Sabi nung nakausap niya. Kaya nga sabi ko, napapailing nga lang ako eh. Tapos, may babanat pa na yung mga taong minsan formerly they're Christian. Sabi niya, we're formerly Christian. Tapos, ito yung nangyari sa akin na meron siyang kasama, babae sa babae sila. Tapos, sinabi niya, nagsisimba ako. Matagal ako nagsisimba sa church, Christian. Tapos sabi niya, kaya ako naging ganito, nag-asawa ko ng babae, hindi lalaki. Yung pastor naman daw nila doon sa kanila, nagbumulest siya ng bata. So, kaya nagawa daw niya yun. Sabi ko naman balik ka tumitingin doon sa tao. Diba? So, minsan, siyempre, tayo mag-ingat din tayo dahil sa maraming natitisod. Diba? Kung magawa ka ng masama, and then, yung taong inaalagaan mo, gagawa rin ng gano'n. So, meron naming nagtatanong sa kanya about what is the truth sa sinasabi ko. So ano mo tatawag mo ngayon dyan? It was the worst of the worst, no? Malala. Yan ang pagbaksak ng Roman and Greek Empire. We're in the same place. Parehong lugar, no? Sa atin ngayon. Ito ay paganism na tinatawag. Pre-Christian paganism. So ngayon, nasa post-Christian paganism na tayo. Lalo na kung i-mention pa natin yung pornography. So, laganap na ngayon sa atin yan. Sa buong mundo. Pabata ng pabata pa yung nag-a-addict dyan. Bakit? Kasi easy access, no? Sa cellphone pa lang, ma-access na natin yung pornography. Yan ang sinasabi ko sa mga bata, mag-ingat kayong sa pag-surf niya sa internet. Kahit na sa minsan biglang mayroong naghahalikan, lumalabas, nagpa-flash, tapos habang nag-scroll, may lumalabas, minsan may naguhubad na. So, ka. Kaya, ginagamit ng kaaway yan. So, high-tech, no? Dati, yung pag manonood ka ng mga pornography, magre-rent ka pa. Magre-rent ka pa ng mga anything na Pero ngayon, talagang easy to reach na di ba? Pag mo lang, pintot ka lang, pwede ka na di ba? So ngayon, balik tayo sa ating scripture. I hope na nakatulong sa inyo yung na banggit ka natin, no? So yan yung darkness na sinasabi natin. That is the present darkness. Total darkness na nangyayari sa atin ngayon. So, balik tayo sa ating scripture na kung ano ang ibig sabihin that we are to have nothing to do with the unfruitful deeds of darkness. Sabi niya, we are to walk as children of light. Sabi sa verse 8, you were formerly darkness. The verb were is emphatic. Sabihin, mariin o dinidiin na ikaw yan. Pero na-notice nyo, it says you were formerly darkness. The darkness is the composite accumulation of all the dark people. Yan. Hindi sinasabi that you're in the darkness as a victim. Hindi mo tayong biktima rito. Nasa darkness tayo o ikaw bilang contributor. Ikaw yun. Hindi ikaw yung parang biktima lang. You are the darkness. Ikaw ang pinuno. Ikaw yung promotor. Ikaw yung leader dyan. Sabi nga sa Proverbs 4:19, sabi, the way of the wicked, sabi niya sa Proverbs, paki-flash ko yan, the way of the wicked is like total darkness. They have no idea what they are stumbling over. Yan. And then, babakapan pa natin ng 2 Corinthians 4:4, the gods of, sa 4:4, tama, Satan, who is God of his age, or this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are enabled to see the glorious light
of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is exact likeness of God. So nabulag sila ni Satan. You're blinded by the darkness sin. So yung darkness is a system, sabi yan. The darkness is a system, is a realm, is a kingdom, is a domain of unbelievers. Pwede rin sabihin natin, is a territory of unbelievers. So tayo ay naging darkness. Your works o yung gawa natin ay were unrighteousness. Or unrighteous rather. Ang pag-iisip mo were godless. Diba? Yung kaninang binanggit natin, no? Yung mga parang yung ini-interview nung isang preacher doon sa panood ko, parang wala sila talagang alam sa salita ng Diyos. Yung ignorance nila. Awawa nga, naawa nga ako sometimes. Pero meron din tumatanggap. Yung mga transgender. So, ang galing nga niya eh. Tapos yung tomboy nga, sabi niya, I'm a lesbian. Tapos meron pa ron, talagang may mag-ina. Sinusuportahan pa niya yung anak niya na tomboy. Pero yung nanay, tomboy din. Oo, talagang sinusuportahan pa. Tapos yung tatay, ganun din. Bakit nandito ka? I'm supporting my son who is gay. Sinusuportahan pa, no? Kaya, pasama talaga ng panahon ngayon. So, saan tayo? You were godless. You were under divine judgment. Tayo ay under control ni Satan. Sabi nga sa Luke 22:53. Ayan, no? Ang title ni Satan, sabi diyan, the power of darkness. We are darkness empowered by Satan. Si Jude naman, dinidescribe niya yung that destruction is a blackness. Black darkness forever. Black na, dark pa. Diba? Yang inaano ko to nakita ko sa black na, pa. So, kaya sinasabi ngayon kasi talagang sobrang sama na ng ating mundo ngayon. You were headed to death and then destruction. Which doesn't mean that hell o impyerno, is it going to have any lights? Yeah? Magkakaroon din ng lights yan. You are the darkness, ikaw nagdadala ng darkness sa hell. The darkness of hell is a composite naman of all the dark people who make up that place where there are chains of darkness. So then the contrast, Ang sabi diyan, ano yung contrast? Kanina sabi niya, you are formerly darkness. Ngayon, now you are light of the world. Biglang lumiwanag. Pero ngayon, lahat ay nagbago. Ngayon, ikaw ay light of the world na. Through the Lord Jesus Christ. Because dahil sa Kanya, we have been transferred from darkness to light. So ito yung napakagandang mangyari. Sabi nga sa Matthew 5:14, you are the light of the world. What a magnificent transformation. Ulit, the extreme between darkness and light shows o pinapakita in the extreme transformation of yung ating salvation. Extreme transformation, So, iyan ang contrast. And then, merong characteristics yan. Sabi ng characteristics, ano ibig sabihin? To work as children of God, yan. May characteristics. Yan. Yan. You are the light of the world that lights darkness of corruption. Sabi sa Philippians 2. Pero yan yung characteristics nung light. You are the light. Hindi lang ikaw yung nasa liwanag. Katulad yung nasa labas ngayon, nagpaparada sila. Hindi nila alam ko na yung nagpaparada eh. Kasi nakita ko na yung doon sa labas eh. Yung batang yun. So yan, isa ring yan. Dala-dala natin, dala-dala ng mundo. Hindi lang yung mga kalaswaan, ito naman yung idolatry. So yan yung simbolo na yun yung sila yung gumagawa ng darkness. Therefore, walk as children of light. Walk again, tuloy-tuloy dapat, consistently. Walk worthy of your calling. Sabi niya sa chapter 4 ng Ephesians. Ano ibig sabihin? Yan, what does it mean to walk as children of light? Ayun yung fruit. Ano sabi diyan? The fruit of the light consists in all goodness, righteousness,
and in truth. So yan yung mga bagay that mark the light, yung goodness, righteousness, tsaka truth. That parallels sa chapter 4 ng Ephesians. Sabi, that when you put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness, holiness, and in truth. And then, parehas lang yan, yung righteousness, holiness, and truth, tsaka yung goodness. So, same thing lang yon, yung pareho lang sila. So, ang buhay mo will be marked o matatatakan ng goodness, tsaka ng all righteousness and all truth. And then, ang ibig sabihin din ng to walk as children of light, ibig sabihin din, to live before the eyes of God. Wala kang tinatago. Not hiding anything. Sabi nga sa Hebrews, nothing in all creation is hidden from God. Everything is naked and exposed before His eyes, and He is the one whom we are accountable. Sino nakasakay na ng aeroplano? Meron na, di ba? Marami na dito, di ba? So, ano ba first step no? Pagkapapasok tayo sa siyempre, ini-inspect yung luggage. Ini-x-ray. So, you are allowing them na ipasok yung luggage mo doon. Kasi bakit? Masaya ka kasi wala ka namang tinatago, di ba? Unless kung meron kang tinatago, medyo kakabahan ka. Hindi, sabi nga nung isang author kay Charles Spurgeon, sabi niya, susulat ko yung buhay mo, life story. Sabi naman ni Charles Spurgeon, sige, sulat mo yung buhay ko. My life, you can write my life in the skies. Sabihin, wala siyang tinatago. Sige, kahit sulat mo. Siyempre, pagka sinulat mo yan, maraming makakabasa, maraming makakaalam. So, wala naman siyang tinatago. Sabihin, inaalaw niya. It's nothing, wala siyang nothing to hide sa buhay niya. Ngayon, we have a second command. Ang sabi diyan, do not participate. Sa sulat ko ba yan? Parang wala, Sige, wala. Okay lang. Sa akin na lang. Merong second command. Sabi, do not participate in unfruitful deeds of darkness. The command not to participate. And that is a form of the word koinonia. Parang hindi ko na talaga dyan. Have fellowship. Sabihin ng koinonia. Huwag tayo makipag-fellowship with the unfruitful deeds of darkness. We have nothing to do with them. Huwag tayong makikilahok, makikipag-participate. We don't fellowship with them. Sabi, we don't associate with them. We don't become linked with them. Ang sabi nga sa 2 Corinthians 6:14 na binanggit natin kanina, don't get involved in some kind of supposed spiritual enterprise with the darkness. Kasi minsan pagka ang culture natin minsan kami mga lalaki, sabihin, pre, atin ka ng birthday ko bukas. O alam nyo na yun, kung ano yun. Lalo na kapag hindi man ang pre. Ano yun? Inuman yun, magdamagan yun. Diba? Noong kabataan ko, nagkwento ko sa asawa ko noon. Hindi mo talaga ang malakas uminom. Linayaya kami kasi pinagbigyan lang namin. Talaga, may kainan. Tapos may pagkatapos ng pagkainan, alam niyo yun, di ba? Inuman. Nandun kami sa table, talagang bumabaha ng beer. Ako, isa lang beer lang ako, dalawa, okay na. Talagang pagka nakitang ubos yung beer, talagang bigay agad sa ganyan. Ang ginagawa namin dalawa, yung kapitbahay namin, si Bong Talato, kilala niya yan. Hindi rin mainginom yun. Ginagawa namin. Hindi malapit kami doon sa may kanal. Ginagawa namin. Kasi mga kasama na mga lasing na kami. Kami, normal pa. Ay, style namin. Tapos sabi namin, huwag masyadong itapon, bibigyan pa tayo. Unti-unti lang. Kaya yun, hindi naman talaga kami palainom. Kaya alam natin yung culture ganun Pag alam mo nang may birthday, tapos lalaki, for sure, inuman talaga yung mangyayari nun. Kaya we don't associate o nakikipag-unahin sa people who profess Christ. Sa 1 Corinthians 5:11, sabi, are immoral. So that simple command, hindi natin mahirap intindihin yan. Huwag tayong mag-participate. Bakit? Bakit hindi ba tayo magpa-participate? Are unfruitful. Bakit ka gagawa ng bagay na na walang value? Gagawa ka ba ng bagay na may value o wala? Siyempre, dapat may value. Gagawa ka ba ng bagay na hindi
bubunga ng may pakinabang. Siyempre, dapat may pakinabang, di ba? So, meron tayong contrast, characteristics na tayo kanina, and then ang command. Then we have a commission ngayon. If you are a child of light, instead of participating in the unfruitful deeds of darkness, instead expose them. Binasa natin kanina, i-expose natin, ilantad sila. Sabi nga ni Paul sa 2 Timothy 4:2, preach the word. Rebuke or reprove, we don't ignore the deeds of darkness. Sabihin, rebuild them. Responsibility natin po yan bilang mga Kristiyano o bilang followers of Christ. You expose them for what they are. You warn them for the consequence of what they are doing. Kahit nga tayo mga magulang natin, di ba? Pag may kasalanan ginawa yung anak natin, ano ginagawa natin? Tinotolerate ba natin o kinukonsinte? Siyempre, sinasaway, di ba? Sabihin, pag nagkasala, sige anak, tuloy mo lang yan. Dapat hindi ganun. Siyempre, dapat sinasaway natin. Kahit nga yung mga musmos, di ba? Pagka, don't do that. Hanggat nga maaga nga, i-train na natin yung mga bata. Kasi pagka lumaki, baka suwagin ka na. Ikaw yung susuwagin. Pagka malaki na. And then, sa church din, sa atin, kinukomprat natin yan. Di ba? Matthew 18, sabi, discipline. If anybody's at sin, kinakausap po yan. Yeah. Sama lang tayo ng witnesses para mag-usap. So, yun po yung policy ng isang church. The church has to expose sin. Dapat, reveal, not i-accommodate ng church. Not make people engage sa mga walang kwentang mga bagay. Huwag mo tayong tutulad kina Ananias Ananias at Sapphira. Mismong sa service nila, doon sila, ni-strike ng Panginoon. Bakit? Nagsinungaling sila eh. Were executed in front of the church by God Himself. So, yun lang po yung para matutunan ng church, huwag i-tolerate ang kasalanan. We have that responsibility. Dapat i-expose natin. Yan ang ating commission. Anong commission, di ba? I-expose. At sa verse 13, sa binasa natin, sinasabing bakit? Dahil lahat ng bagay, pag nag-expose sa liwanag, nakikita na yung anong talaga yon. Di ba, pagka sa madilim, ano ba yung madalas gawin? Siyempre, yung hindi ka nais-nais, di ba? Bakit mo gagawin sa madilim yung mga bagay na dapat na di ba? Bisa nga yung mag-hold up, siyempre sa madilim ng mag-hold up. Pero ngayon, talagang kahit daylight meron, di ba? Hablot ng cellphone sa motor, di ba? Broad daylight 'yun, lalo na siguro kung madilim. Talagang kumbaga yung power nila doon 100%. Pero pagka daylight, medyo nag-aalangan sila. So yan, magkakaroon talaga ng dahil lahat ng bagay, pag na-expose sa liwanag, nakikita na yung talaga yon. Isang bagay na hindi talaga na inaalaw sa church ay yung kasalanan na itago. Ang Diyos never niya itinago o gusto na ang kasalanan ay itago. Pero hindi ibig sabihin, pag-usapan lahat about the shocking details or lurid details, yung mga bagay that should never be spoken of. Pero dapat kaya maging visible. Makita. For our, own benefit yon sa ating, makakabuti sa atin yon. Para makorek. So, meron tayong contrast between light and darkness. And then, characteristics, sinabi natin, goodness, righteousness, and truth. Ano yung command? Walk as children of light. At yung isa, don't do the fruitless deeds of darkness. And our commission, yung isa, nanggit ko kanina, expose the darkness. So our last passage, sabi diyan, borrowing some portion of Isaiah, isa lang yung nanghiram siya doon, awake, sleeper, arise from the dead, and Christ will shine on you. So ito yung panawagan sa atin to become a child of light. This is a call to wake. No? Sinabi ko kanina, bumangon ka na, mga nakatutulog sa kadiliman.
Kumbaga, sila yung nananatili doon. And arise from dead, and Christ will give you light. Diba? Hanggang sa ang kasalanan ay ma-expose, ang panawagan sa sinner is to repent. Siyempre, pag na-expose na yung sometimes kasi pagka, alam nyo, pagka nag-interview kayo ng mga kriminal sa, bakit mo nagawa itong, nagnakaw ko? Kasi nangangailangan po ko nung hindi ko na po ulitin. Paano kung hindi ka nahuli? Hindi tuloy-tuloy pa rin, di ba? So once na-expose kasi yung truth, yung katotohanan, it's either you repent or not, or reject God, yun yung magiging problema. Kaya ang panawagan sa sinner is to repent. Ang Diyos o si ating Panginoon ay magbibigay ng liwanag. Sabi niyan, the darkness of the graveyard is past, and we are now walking in the light of salvation. And salvation ay simula sa bagong araw, and we should live as those who belong to the light, not to the darkness. Diba? So, simula ngayon, bagong taon, January pa naman, kung niisip mo, akala mo na naglalakad ka pa rin sa kadiliman or nasa kadiliman ka, ikaw yung mismo, or minsan nandito ka sa light, okay, nandito ka ngayon, nasa light ka ngayon, bukas nasa dilim ka bukas. So, yung kanina, binanggit ko kanina, sabi nung babae na ma-attend daw siya ng church, yung ini-interview ng preacher. Tapos sabi nga, bakit nandito ka ngayon sa gay festival? I don't know, sabi niya gano'n. I don't really know, sabi niya gano'n. Kaya sabi nung preacher, sabi niya, yun nga, binabanggit nga niya yung tungkol sa light and darkness. You have not, yung walang fellowship yung light tsaka darkness, sabi niya gano'n. Kaya nakapag-isip yung babae, yung teen pa lang eh, siguro mga 18, 19. Hindi, sabi niya, unti-unti na siyang nakukumbik. Hanggang sasabi nung gusto mo bang pag-pray kita? Sabi nga nun, yes. Kasi pag ino-offer niya yung pag-pray sa mga lumalapit sa kanya. No, mga ganun. As may lumapit pa nga, mayroon siyang interview. Do you know Jesus? Do you know Jesus? No, I'm Satanist. Sabi ganun, huli. Tapos, sabi pa, do you love Jesus? No, I'm Muslim. Ganun pa, Tapos meron pang isang no, thank you. Sabi niya, leave me alone. Tapos may iba naman, do you know Jesus? Yes, I'm. Do you love Him? Yes. Tapos mag-peace bump sila. So, bihira lang mangyari yung magsang-ayon yung kanilang faith. Pero madalas talagang i-reject ang Panginoon. Tapos meron pa yung sinasabi, do you live in God? No, I'm atheist. Dami nun, siguro mga 3 beses, sunod-sunod. I'm atheist. Kaya laganap na rin talaga ngayon ng ang kasama sa atin. Kaya dapat we should walk as a light sa ating mga buhay. Para maliwanagan natin yung mga kasama natin. Yung mga kamag-anak natin nasa darkness pa. Amen? So I hope na naintindihan nyo. Marami tayong natutunan sa umagang ito. So let's pray. Yes, Lord, sa umagang ito, we give you thanks and honor and praise sa umagang ito sa narinig naming message about your light, your truth, your goodness, your righteousness, and holiness na alam namin na ito yung magbibigay sa amin ng liwanag sa aming buhay. Na we were formerly in darkness or we were formerly darkness. Kami mismo yung pasimuno, promotor nito. Unlike na yung simula kayong dumating sa aming buhay, ay nakita namin ang liwanag at ang katotohanan, Lord. Na tunay na kami na nag-repent o nag-ask for forgiveness. Alam namin na kami ay hindi umabot sa inyong kaluwalhatian. You give us grace, your glory. Alam namin na kami ay naging masama noon. Ngayon, we seek your light, we seek your truth, na hinaharap namin yung presence, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito, sa mga nakinig ang salita nyo. We hope and I pray na lahat ng taong nakinig ay alam namin na tumimos sa kanilang mga puso't isipan. Ito po, samot dalangin namin in Jesus' name. Amen and amen.